Hey guys, what's up? Muli ba siya? Today, tara. Pag-usapan natin ang isang nakakalokang isipin. I don't know if that is the right word to use now. Nakakalokang delusyon ng palasyo at ng DOJ to even think na gawing state witness etong si Martin Romualdez of all people, no? Ay naisip pa nila talagang gawing state witness etong si Romualdez as if wala nga siyang ginawa, no, for the last couple of hearings diyan sa Senado. Banggitin ang kanyang pangalan na siya pa mismo ang lumalabas, na parang lumalabas na mastermind at nakikinabang ng napakalaki diyan sa nangyayari. Okay? Sa flood control scheme. Okay guys, muna sa lahat, magpapaliwanag muna tayo sa ating absences. Well, since pumasok po ang month of October, medyo nagkakaroon po tayo ng konting frequent visit sa mga hospitals, whether doctor's appointment or what do you call that, admission sa hospital. So, medyo nagkakaroon po tayo ng problema sa GERD. Kaya we were asked to be admitted sa hospital, and I've been going in and out to see my doctors, especially my gastro. So this coming Thursday, magkakaroon ako another rounds of tawag dito, ng endoscopy dahil pag kumakain po ako kailangan ko ilabas yung kinakain ko. Hindi naman lahat, but more para lang makatingay. So yun po yung mga naging problema ko, and they've been giving me medications for my GERD. It is even better than omeprazole. And it seems like it's not really working very well. Pero it works naman. It's not that ano lang what they expect. So they're thinking baka may possible na tawag dito, destruction or something like that. I went through CT scanner and unfortunately namantal po ang buong katawan dahil sa delayed allergic reaction ng CT scan. So again, like imagine niyo, no, na mag-1 week na yan, nangangati ako dun sa mga rashes ko. If only I can show it to you, I will. But you can imagine from my neck down to my feet, may rashes po yan, no. Di bali nga sana kung kasing lalaki lang ng ng kagat ng langgam, hindi po, no. I wish I can show you, pero yeah, na baka ano yung iba, sensitive sa mga ganyan. Anyhow, tara ngayon at pag-usapan natin, humabol tayo sa mga topic na dapat nating pag-usapan. Kung kayo ang tatanungin ko for now, katanggap-tanggap po ba sa inyo na maging state witness itong si Martin Romualdez? So, meron nga po tayong isang post dito galing mismo sa News 5. Lakayin natin guys, gaya ng dati. Ang sabi po dito sa News 5, Romualdez bilang state witness, ? Nakadepende sa magiging salaysay ni Leyte First District, Tambaloslos, kung may tuturing siya ang state witness ayon sa palasyo. Bakit kailangan pa maging ayon sa kanyang statement? Ilan na po nagtuturo na sa kanya Ang mga Diskaya, itong si tawag dito, yung bagman tauhan at bagman ni Zaldico, 'di ba? Siguro para sa nasasabi ko guys, no, para lang naman to sa akin, kung meron man taong pwedeng maging state witness diyan. Kung di man yung bagman pagsamahin yung bagman ni Zaldico at si Zaldico, no? Pakiramdam ko kasi sa lahat ito guys, no, take note of this. Sa lahat po ng mga nagsalita,
Wala nang ginawa si Martin Romualdez kung hindi i-deny lahat ng mga akusasyon sa kanya tapos gagawin siyang state witness. 'Di ba? Oh, si Zaldico, hindi masyadong nagsasalita. Siya ang pinakasusi ng lahat diyan, maniwala kayo sa hindi. Siya ang pinakasusi ng lahat diyan. At para sa akin, kahit madawit pa mga Duterte rito, guys, 'no, 'pag nagsalita itong si Zaldico, lahat ipatawag at patunayan, 'no? Even si, Congressman Pulong Duterte, 'di ba, dinawitan nila ang pangalan. Ako, ano ko, tawag dito, very ano ako sa mga Duterte, 'no. Laging may resibo 'yan mga 'yan dahil wala pa pong mga naging issue 'yan ng korapsyon since umupo ang mga Duterte in the early 90s. Oh, nung dinawit nila yung 51 billion kuno ni Kong Pulong, oh, nagpakita ng resibo yung mama, 'di ba? Oh. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, Department of Justice ang magdedesisyon dito. Ibabatay umano ito sa mga ilalahad ni Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure ICI na naatasang imbestigahan ng korupsyon sa flood control project. Ayon pa dito, dumalo si Romualdez sa pagdinig ng ICI ngayong Martes, October 14. So that was basically early today. Ako sa totoo lang, one of the things din na medyo kinabubwisitan ko at kinaiinisan ko, bakit hindi nila sa publiko ang imbestigasyon ng Independent Commission Infrastructure. Sabihin na lang natin, we don't trust anyone anymore in the government. Especially ang Independent Commission na to ay binuo mismo ni Bongbong Marcos. How can you trust the very commission, this independent commission, when we don't trust the very person who created this? Diba? I even saw some of some posts coming from different people, no, vloggers, commentators, na nagpa-power on dahil dito they use a particular term Parang inaano na lang nila naglilinis na lang sila ng lalong-lalo na palalabasin nila na si Bongbong Marcos ang nag-initiate nitong investigasyon na ito. In fact, siya dapat ang maging sentro ng investigasyon na ito, 'di ba? Even if it's coming, even coming from Kiko Barzaga, 'di ba? Dapat mapasama rin si Bongbong Marcos sa investigasyon na ito. 'Di ba, kung anong kinalaman niya. At tama rin naman, going back nga din dun sa statement ni, what do you call that, ni Zaldico. Hindi niya pwedeng gawin 'to mag-isa, and I totally believe that from the very start. I think I even said it na hinding-hindi kaya 'tong gawin ni Zaldico mag-isa kung walang tulong ng kung sino man mas nakakataas pa sa kanya. 'Di ba? Sabi dito ng isang comment, imagine niyo 41 laugh at saka tingnan niyo naman yung reaction. 21.8K. 'Di ba? 28K laugh, 11K Wala nang tutuwa. Mabibilang mo pa ba 'tong 1,001 na 'to? Hindi na. 'Di ba? Clearly, maraming taong galit. Hindi nila gusto yung idea. Clearly, bad trip sila. Panggagago na 'to between Palacio at saka ng DOJ. Hindi pa natin napag-uusapan 'yan kay Remulla. Ang dami nating na-miss na topic, pero pag-uusapan natin 'yan in the coming days, 'di ba? Pag-uusapan natin ngayong araw na 'to this was just posted 8 hours ago. So entirely this is a mix of Tagalog and Bisaya. So sabi niya, on the possible state witness status of later Martin Romualdez in the flood control corruption probe. So mauna ni karon, sabi state witness ko ni biggest joke of the century. Totoo naman. And let's go to this.
last part. Sabi nga ni Kong Pulong dito, doon sa hindi pa nakakabasa, guys, please feel free to go. There's about 1,500 comments, 3.5 thousand shares. Ayon nga kay Kong Pulong, is this how stupid this administration look at the Filipino people? Are they not ashamed with our neighbors abroad? The ship is sinking and it's sinking fast, but the culprits cannot be made to answer because they are in power. Something must be done and done fast or else there would be nothing left for the generation to come. Diba? Oh, diba sinabi rito niya na ni Kong Pulong, we have become a butt of jokes in the international community, not only because of the massive and systematic corruption in our country, but the way these clowns in the administration are desperately trying to cover it up. Not to mention Zaldico, who they allegedly wanted to answer for the fiasco, and yet they do not even lift a finger to cancel his passport. Totoo naman this is not the first time that we've seen this. This very idea, this very sentence, no, that we just different people, non-bloggers, vloggers, political strategies, no, like Mama Lutiki, I think I've read something like this from him, Rob Francis, diba? Tingnan natin yung tanong dito sa press briefing ng DZMM earlier today. Paano po si former House Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure. Sabi po niya ay lubos siyang makikipagtulungan at tumulong sa pagtuklas po ng katotohanan. Wala siyang itinatago, wala siyang dapat itago, bagaman hindi siya bahagi ng bicameral conference committee. May mga lumutang din na parang kinukonsidera siya na maging state witness. Pwede po ba siyang maikonsidera na maging state witness dito po sa flood control mess? Depende po sa kanyang magiging salaysay at kung ano po ang kanyang mailalahad. At depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maituturing na isang state witness at ito naman po ay irerekomenda sa korte. So lahat po yan ay depende sa lahat ng mangyayari. So hindi pa po natin masasabi kung siya pwede maging state witness o hindi. Thank you po. Alam niyo guys, the very thought na naisip nila yan. Diba? The very thought na naisip nila. Tingnan natin yung reaction ni Sen Aimee. Anong makikita niyo, David? Hindi ko alam. Sa tingin niyo, Panibagong script po yan. sa tingin niyo handa siya mag-tell all dun, ma'am, sa ICI? Or panibagong ano na naman sa eskwela? Parang Korean telenovela. Bagong plot twist. Wag muna tayong lumundag. So, hindi mataas ang expectation mo na may magagawa yung ICI to address itong anomalous flood control? Naniniwala ko sa mga members ng ICI, wag lang tayo magpaandar sa kung ano-anong gimmick dyan. Diba? Inayos ko na siya kasi ang gulo. Anyway guys, pag-usapan muna natin, ano ba ang elements para maging state witness ka? So basically, ayon dito kay Gemini, to become a state witness in the Philippines, an accused must meet specific conditions. Number 1, the crime must be grave felony. Number 2, their testimony must be absolute necessary. Number 3, no other direct evidence must be available. Oh my God, ang daming direct evidence na siya yung pinaka nakikinabang. Diba?
Ang pinagbabasihan lang po natin dito yung mga statement ng mga tao na humarap na mismo sa Senado, 'di ba? Their testimony must substantially corroborated but must not be the most guilty. Must not be the most guilty. Okay, ito natin to. Take note, must be not the most guilty. Ayan, their testimony must be substantially corrupted. They must not be the most guilty. Kung yung sinasabi nga ng bagman, remind lang natin, no? Balik tayo. Kung si Zaldico nakakuha ng 11 bags, si Martin Romualdez daw, pinadadalhan ng 35 bags. That's one of the example na sinabi nung resource person ni Senator Marcoleta, di ba? Oh. Tapos gagawin mong state witness ang isang not most guilty. Sige nga, of all them. Kumbaga yung mga congressman na yan, okay, hindi yan nagkakaroon ng insertion o hindi yan humihingi ng budget sa kanilang mga kalsada, sa kanilang mga flood control at kung saan-saan pa. Okay? Take note of this, Hindi nila yan gagawin. At hindi yan naaprubahan. Kung sa tingin nyo, sila lang may makikinabang. I'm not pointing my finger to Tambaluslos, Pero malinaw sa ating lahat na hindi magkakaroon o hindi ma-approve ang mga insertion na itong mga congressman na to at nakinabang sa ibang flood control kung merong hindi makikinabang. Kailangan na pag naprubahan yan, ibig sabihin may pakikinabang. Balik tayo sa istorya ng mga pumirma, no? Ng impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Ano yung mga pinako di umano? Bibigyan ng infra budget worth 100 million. Meron pa tayo na nabasa. Pinanood ko yung kay Attorney Libayan. Pinakausap daw siya isang congressman. Bakit daw mas madalas inahanuhan yung mga infrastructure projects? Kasi madali daw matago. Hindi daw madaling mahuli. Diba? So sa tingin niyo ba si Martin Romualdez ang not most guilty? And lastly, they must have no prior conviction of a crime involving moral turpitude. So far, wala pa naman dito sa Pilipinas. Pero kung babalikan natin, yung nabanggit na ni Cesar Rogando at saka ni VP Sara, kung ipaparecognize natin ang desisyon ng Delaware Court dito sa Pilipinas, malamang pasok na pasok siya. An appropriation must be filed, and if admitted, they may be admitted in the Witness Protection Program. Kung kayo tatanungin ko, guys, diba? Hindi po tayo nag-umbento ng salita, hindi po tayo pinag-uusapan lang natin kung ang magiging basehan na natin yung pinaka elements na po, paano ka maging or considerations kung paano ka maging state witness. Sa tingin niyo makakapasok dito si Tambaluslos dito pa lang sa not most guilty? Diba? Putang ina, nakakatawa na talaga tayo kung hahayaan natin yan, diba? Alam mo, matinding panggagago ginagawa sa atin ng mga ulol na yun. Diba? Ito ba guys yung mukha ng masasabi mong not most guilty?
Ay, sobrang big joke 'to. Sobrang big joke 'to. Kaya ang sinasabi ko, para sa akin kung merong puwedeng maging state witness, ang combination ni Zaldico at nung tagahatid niya ng mga pera. Bagman niya bagman niya if you can describe him in a different term. 'Di ba? Anyway guys, hanggang dito lang muna tayo dito sa topic na 'to, mukhang developing story ito. Pag-uusapan natin, actually magiging topic 'to ni nila Attorney Riban at saka ni Attorney Nel Abayan. So panoorin niyo rin po yung mga videos nila. I haven't seen the videos. I-re-review ko din po sila once I get better, fully recover, and then babawi ako sa inyo guys. For now, pautay-utay ang pag-uusapan natin. Na-miss ko kayong lahat. Na-miss ko ang ating mga suki sa live. I promise when things are really getting much better, we'll be back sa ating usual live at reaction videos. I'll see you in the next video guys. Bye!